May anxiety disorder ka ba? Marami ka bang pangit na nararamdaman? Marami ka bang pag-aagam-agam pagdating sa iyong kalusugan? Saan ka magsisimula kapag nagsasuffer ka ng ganito? Paano ka babangon? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang ilan sa aking mga personal experience patungkol kay anxiety disorder, sa mga personal kong pinagdaanan sa kanya, no? So, panoorin mo ang video na ito. Guys, bago tayo magsimula, humihingi lang ako ng kaunting pabor sa inyo, no? Hinihiling ko lang na don't skip ads po, no? Malaking tulong nyo na po ito sa akin at sa mga nakararanas din ng anxiety disorder. Yung simpleng hindi mo pag-skip sa ating video ads, nakatulong ka na sa akin, nakatulong ka pa sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. So, simulan na natin. Good morning sa inyo, guys. Kaka-out ko lang sa trabaho, panggabi. Lagi kong sinasabi sa inyo na ito lang yung time ko para makapag-vlog. Yung pagkatapos ng trabaho. So, hirap ka ba ngayon sa pinagdaraanan mo sa anxiety disorder? Hindi mo alam kung saan ka magsisimula kasi paulit-ulit yung mga nararamdaman mo, no? Paulit-ulit, halos araw-araw na lang ganun. So, ito i-share ko yung ilan sa mga ginawa ko para makarecover sa anxiety disorder. Napapaisip na lang ako, guys, kundi ko nalaman siguro yung kung ano yung nararamdaman ko. Siguro wala pa ako sa 50% ng aking kagalingan, no? Kung hindi ako nagkaroon ng idea, kung hindi ako nagkaroon ng proper knowledge pagdating kay anxiety disorder, hindi ko to ma-overcome. Kaya unang-una mong gagawin talaga, kailangan malaman mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Kasi base sa aking experience, ang bigat ng nararamdaman ko nung una, no? Wala akong idea kung ano yung nararamdaman ko. Ang tanging pumasok sa isip ko, may malubha akong sakit. Kasi nandyan na tayo sa mahirap. Mahirap sa mahirap talaga. Alam namin yung hirap. Kaming mga nagsuffer ng anxiety disorder, alam namin yan. Halos lahat na pagdaanan din namin. So, unang-una mong gagawin, kailangan malaman mo talaga kung ano yung nangyayari sa'yo. Siyempre, malalaman natin yan sa tulong ng mga espesyalista talaga. Sa tulong ng mga doktor, espesyalista, psychiatrist yan. Diyan mo malalaman yan, eh. Kasi pag nalaman mo kung ano yung nararamdaman mo, kapag nalaman mo na yan, medyo kakalma ka, medyo maliliwanagan ka, medyo mawawala yung pag-aagam-agam mo na meron kang malubhang sakit kasi nalaman mo na anxiety disorder yung pinagdadaanan mo. So, unang-una yan, kailangan magpakonsulta ka. Kagaya nyo rin ako na takot magpakonsulta dati. Kagaya nyo rin ako, takot ako. Takot ako malaman kung ano yung pinagdaraanan ko kasi ang buong akala ko, ay, ayoko magpa-check up kasi malala na to. Ramdam na ramdam ko na malala to kasi grabe yung pinagdaraanan ko. So, ayun yung tumatak sa ko, sa isip ko. Takot ako nung una. So, ito ang pinaka-advice ko sa inyo. Huwag kayong matatakot magpa-check up. Huwag kayong matakot magpa-check up. Doon kayo sa pagpapa-check up kasi, doon kayo maliliwanagan. Doon kayo magkakaroon ng doon kakalma yung pag-iisip nyo. Doon medyo kakalma ang pag-iisip nyo. Doon mapapanatag yung isipan nyo kasi maiisip nyo talaga na meron kayo malubhang sakit, eh. Kapag wala ka pang knowledge sa kanya, kapag hindi mo pa alam kung ano yung mga nararanasan mo.
Kasi ako, base sa aking experience, kung hindi ako nagpa-check up, siguro wala pa ako sa 50% ng aking kagalingan talaga. Kung di ako nagpa-check up, kung hindi ko nalaman sa doktor kung ano yung pinagdaraanan ko, ayun, sa tingin ko wala pa ako sa 50%. So, pinaka-advise ko yan, wag na wag kayo matakot magpa-check up. Wag nyo ring ikukumpara yung sarili nyo, ganun yung nararamdaman ko, ganun na rin yung sakit ko. Wag ganun. Kailangan magpa-check up ka para wala nang question mark, wala nang pag-aagam-agam, wala nang tanong sa isipan mo kung ano ba yung nararamdaman mo, kung may malubha ka pa bang sakit. Wag na wag kang magse-self-diagnose. Wag ganun. Kailangan talaga magpa-check up ka. Wag kayong matakot magpa-check up. Base sa aking experience, natakot ako nung una magpa-check up, pero yun yung nagbigay sa akin ng kaliwanagan nung nagpa-check up ako. So number 1 yun, malaman mo. Kailangan mo malaman kung ano yung nararamdaman mo. Pangatlo, kaya sinabi ko na medyo magkakaroon ka ng kalmadong pag-iisip, kasi nalaman mo na na anxiety disorder yung pinagdaraanan mo. Kaya nasabi kong medyo kasi marami kang mabibigat na may experience, mga sintomas. Kahit nandun ka na sa nalaman mo na anxiety disorder yung pinagdaraanan mo, nandyan pa rin yung takot. Kasi yung mga nararamdaman mong mga sintomas, hindi familiar yan sa pakiramdam mo. Kumbaga, first time nyo nagkita, first time nyo nag-meet, first time mo naramdaman sa katawan mo, kaya nandyan yung takot. May experience mo yung panic attack, may experience mo yung hilo, may experience mo yung palpitation, may experience mo lahat ng mga pangit na pakiramdam, no? Sadyang ganyan yan yung anxiety disorder. Marami kang pangit na pakiramdam na may experience. Kagaya ko, common na yan, yung hilo, yung hirap sa paghinga, yung madalas kahingalin, yung iba nagkakaroon pa ng acid reflux, GERD. Yan, lagi nyong iisipin na sintomas yan ng anxiety disorder. Kakambal niya yan, sintomas niya yan, kadikit niya yan. So wag kang mag-iisip na mayroon kang malubhang sakit. Kaya ako sinabing medyo maliliwanagan ka, kasi andyan pa yan pa isa-isa pang lilitaw yung mga sintomas mo. Maiisip mo talaga na mayroon kang malubhang sakit. Pero hanggat maaari, nalaman mo na yung mga resulta ng medical sa'yo na puros negative, puros normal yung result ng medical examination mo, sana dun pa lang maliwanagan na yung isip mo na anxiety disorder yung pinagdaraanan mo. Sadyang ganyan talaga yan. Ang dami mong mabibigat na sintomas na mararamdaman na buong akala mo, maiisip mo na mayroon kang malubhang sakit. Base po sa aking experience, ganyan po talaga. Matatakot ka. Pero daraan yung mga buwan at araw, medyo may katagalan lang, daraan yan. Talaga ma-overcome mo yan. Makakasanayan mo yan. Makakasanayan mo yung mga pakiramdam na yan. Halos araw-araw mo mai-experience. Basta ang gawin mo lang, salubungin mo lang araw-araw. Salubungin mo araw-araw yan. Huwag kang magpapadaig, huwag kang magpapatalo. Gawin mo lang araw-araw, salubungin mo siya. Doon mo siya ma-overcome. Daraan yung mga araw at buwan sa pagsalubong mo sa takot mo, sa pagsalubong mo sa mga nararamdaman mo yan, pangit na pakiramdam mo. Matututunan yan. Matututunan mo yan na baliwalain. Kapag binaliwala mo na yan, dyan na yan, magwawalaan na yan isa-isa yung ating mga sintomas. Mag-goodbye na yan isa-isa. Base sa aking experience, nung hindi ko na siya pinansin, nung hindi ko na siya binigyan ng halaga, hindi ko na siya ininterpret, doon na siya nag-goodbye isa-isa. Unang nawala sa akin sa sintomas ko yung palpitation. Kasi yung palpitation kasi parang base sa aking experience yung palpitation, nakaramdam ka ng konting sintomas nun
konting sintomas na hindi pamilyar sa pakiramdam mo, kinabahan ka, natakot ka, doon na yung bumilis yung pintig ng puso mo sa takot. Yung palpitation, hindi mo mapigilan na pintig ng dibdib mo na napakabilis na may kasamang takot. Unti-unting mawawala yan. Pag di mo na in-interpret yung sintomas na yun, baliwalain mo na yan, goodbye na yan palpitation, mawawala na yan. Pero pag nagpapadaig ka sa takot, kinabahan ka sa simpleng sintomas, kinabahan ka, nandyan pa rin yan. Hindi ka niya lulubayan. Yun yung unang nawala sa akin, yung palpitation. Nung una hindi ko mapigilan yan. Makakaramdam ako ng hilo, susunod na yung palpitation. Hindi ko mapigilan, tas mabibigla na lang ako. Wala, naramdaman ko na naman to. Ito na naman siya. Sunod na yan, may hilo na ako. May hilo, tapos sasama yung batok, manghihina. Yung feel mo lobat na lobat ka. Yung parang nangangatog yung tuhod mo, na experience ko yan. Naka-duty pa ako niyan. Salubungin mo lang araw-araw yan. Araw-araw mo salubungin, wag kang magpapadaig. Ang mahalaga, kailangan suungin mo siya araw-araw. Salubungin mo, kailangan mo talaga siya salubungin. Kasi kapag natakot ka na salubungin yun, ulit-ulitin mong ano yun, ulit-ulitin kang tatakutin kapag di mo siya sinalubong talaga. Kapag hindi mo hinarap, kapag natakot ka sa pakiramdam na yun, hindi mo siya ma-overcome talaga. Salubungin mo talaga siya. Kailangan mong salubungin, paulit-ulit kong sinasabi. Sa tingin ko, hindi lang ako nagtuturo na kailangan mo salubungin yung takot mo. Dami rin nagtuturong vlogger ng anxiety disorder na kailangan mo talaga salubungin. Ito guys, no, kapag hindi mo kasi siya sinalubong, halimbawa, sinumpong ka ngayon, no? Halimbawa, nagbisikleta ka, sinumpong ka. Kinaumagahan, ayaw mo na magbisikleta, ayoko nang maulit-uli yun. Ayoko na. Hindi na ako magbibike. Hindi mo ma-overcome yun. Kailangan talaga salubungin mo siya. Huwag kang magpadaig doon. Hayaan mong dumalo yung pangit na pakiramdam. Basta kapag naramdaman mo na yon, yung pangit na pakiramdam na yon, ang pinakamahalaga, manatili ka nakatayo. Manatili kang nakatindig, no? Huwag kang magpapadaig sa kanya. Ganun lang yan. Daraan yung mga araw at buwan sa pagsalubong mo sa takot mo. Unti-unting magugudbayan yan. Yung mga sintomas na yan. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Unting-unting magugudbayan yan. Unti-unting magugudbayan. Unti-unting magsisialisan yan. Yan yung nangyari sa akin. Unang natanggal yung palpitation. Tapos yung mga nararamdaman ko sa katawan, baliwala na. Tapos unti-unting nawala. Pinakalas na nawala sa akin yung hilo. Diyan ako nag-struggle talaga ng napakatindi. Yung hilo ng anxiety disorder, yung hilo guys ng anxiety disorder, iba. Hindi siya yung hilo na nararamdaman mo kapag may lagnat ka. Hindi siya yung hilo na nararamdaman mo kapag masama yung pakiramdam mo. Hindi ganun. Kakaibang hilo. As in, para kang imbalance na hindi mo alam kung saan ang gagaling eh. Sa mata ba? Sa ulo ba? Hindi mo alam kung saan ang gagaling yung hilo na yun. Ako nun, na-experience ko yung hilo. Yung hilo, mahirap sa mahirap. Nandyan na tayo, pero lagi kong sinasabi na manatili kang nakatindig. Kumbaga, tikas ka pa rin. Tikas. Kahit magparamdam siya ng napakatindi, nandun ka pa rin. Ako yung tipo na dati na hinahamon ko pa siya, hanggang dyan ka na lang ba? Sige, hanggang dyan ka na lang ba? Para akong tanga nun. Pero hindi ako nagpapadaig.
Alam nyo guys, ito pinaka tip ko, no, ma-overcome nyo talaga to sa pagsalubong sa takot mo at tinutulungan mo yung sarili mo. Yung mag-exercise ka araw-araw, talaga dyan ka magkakaroon ng lakas ng loob eh. Yung jogging lang, yung simpleng pag-jogging, talaga malakas maka-overcome ng ano yan, ng mayroong anxiety disorder, yung pagja-jogging. Yung ano tawag nito, yung macha-challenge mo yung sarili mo talaga. Yung macha-challenge mo yung sarili mo, mag-jogging ka mag-isa. Kahit umpisahan mo sa street nyo, sa subdivision nyo, umpisahan mo mag-jogging dun. Tapos palayo ka ng palayo ng ruta. Solo lang para na nacha-challenge mo yung sarili mo na natatanggal yung takot mo. Na masasanay ka na wala kang kasama, na-expose mo yung sarili mo na wala kang kasama. Umpisahan mo sa ganun. Yung simpleng pagja-jogging sa street nyo hanggat sa pangalawang araw. Dagdagan mo yung distansya, no? Dagdagan mo yung layo ng ginaging mo. Yan, malakas maka-overcome ng anxiety disorder yan. At the same time, nacha-challenge mo yung sarili mo na mag-isa ka lang. Dun unti-unting mawawala yung takot mo. Huwag kang matakot na makaramdam ka ng pangit na pakiramdam. Huwag kang matakot na mararamdaman mo uli yung takot. Kailangan salubungin mo yun. Kumbaga, i-challenge mo yung sarili mo na, saan ba ako natatakot? Sa ganito, may isip mo ngayon, sa ganito ako natatakot, sige, sasalubungin ko to. Tapos, unti-unti mong matututunan yan na, wala palang nangyari sa akin. Sige, gagawin ko uli yun. Sasalubungin ko uli yung takot na yun. Yan, napakalakas na yan. Napakaganda, napakalaking tulong para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo. Yung pagharap mo yan sa mga takot, pag-exercise. Syempre, kailangan mo rin kumain ng masusustansya. Magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo, matulog ka ng tamang oras, kumain ka ng masusustansya. Iwasan mo muna yung mga yung mga nakakapagpa-trigger sa'yo, no? Actually, kahit kumain tayo ng bawal, kahit kumain tayo ng bawal, hindi siya basta-basta magti-trigger. Alam mo kung saan siya nagti-trigger? Nagti-trigger siya dun sa pag-iisip mo ng negatibo. Dun siya matinding nagti-trigger. Halimbawa, kumain ka ng kumain ka ng hindi bawal sa'yo, kunyari. Kumain ka ng, sabihin natin, ng mangga, hindi sa'yo bawal nun, no? Manggang hinog, kumain ka nun. Hindi sa'yo bawal yun, ha? Inisip mo ngayon na bawal sa'yo na nakakain ako nun. Inisip mo, na paniwala mo yung sarili mo na bawal ka nun kahit hindi ka bawal. Dun siya magti-trigger. So, yan, lagi nyong iisipin na hindi siya nagti-trigger dun sa kinain mo. Nag-trigger siya dun sa pag-iisip mo ng negatibo. Mga negative thoughts mo na yan. Dun siya nag-trigger eh. So, wag kayong matakot na kumain. Kumain kayo. Hindi nyo kasi alam, ang nararamdaman nyo na pala is hilo sa gutom. Hindi mo pala alam na hilo sa gutom pala yung nararamdaman mo, hindi ka kumakain. Kala mo sa anxiety disorder, yung pala sa gutom. Na-experience ko yan sa duty. Takot akong kumain. Nahihilo ko, yung pala, hindi na pala sintomas ng anxiety disorder. Sa gutom pala, kaya ako nahilo. So, wag kayo matakot kumain. Kumain kayo ng masusustansya. Magkaroon kayo ng disiplina sa sarili nyo. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng daily exercise. Daily exercise, napakalaking tulong para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo. Jogging, guys, napakalaking tulong ng jogging. Diyan ko talaga pinaka na-overcome yung aking anxiety disorder sa pagja-jogging, pagbibisikleta. Challenge ko yung sarili ko na solo. Doon ko siya na-overcome. Guys, baka ma-question nyo ako, medyo puyat kasi ako panggabi. Kaya sinasabi ko sa inyo na ito lang yung time ko. Medyo haggard yung tsura natin. Pero still, ito pa rin tayo. Nag-share ng kaalaman sa inyo, no? Sana may napupulot ko yung aral, no? Higit sa lahat, guys, no? Lagi kong tinuturo sa inyo na hindi sapat yung pananalangin mo,
Yung pagdarasal mo araw-araw kung nagpapakita ka ng takot. Manalangin ka na may kasamang tapang na ipinapakita mo kay Lord na kaya mo ito, na hindi ka natatakot sa anumang lying, anumang kasinungalingan ng anxiety disorder. Ipakita mo kay Lord ang iyong faith. Yung faith na tinutukoy ko, kunyari pumasok ka sa trabaho, no? Sa gitnaan ng biyahe mo, sinumpong ka, nahilo ka, yung gustong gusto mo nang bumalik, instead na bumalik, ipakita mo kay Lord, Lord, na kaya ko ito, nandiyan ka lang palagi, kasama kita, hindi mo ko pababayaan, gagabayan mo ko sa lahat ng oras at lahat ng sandali. Yun yung faith na tinutukoy ko dito. Yung pagdarasal mo, sabayan mo ng faith, sabayan mo ng tapang na pagpapakita mo kay Lord na kaya mo yan, hindi ka susuko, tutulungan mo yung sarili mo, lalaban ka para sa mga mahal mo sa buhay. Yun yung faith na tinutukoy ko. Yung pagdarasal mo, again yung pagdarasal mo, sabayan mo ng faith, sabayan mo ng tapang sa sarili. Huwag kang matatakot sa mga sintomas, huwag kang matatakot sa lying ng anxiety disorder. Manatili ka nakatayo kahit na anumang sintomas yung dumating pa sa'yo. Kahit anong mabibigat na sintomas ang dumating sa'yo, manatili ka nakatayo at ipakita mo kay Lord na kaya mo yan, na hindi ka susuko, tutulungan mo yung sarili mo, ipapakita mo kay Lord ang iyong pananampalataya. Yun ang pinaka-importante sa lahat, no? Lagi ka magdarasal at ipapakita mo yung pananampalataya kay Lord. Ayun yung sikreto sa pag-overcome sa anxiety disorder. Maraming salamat sa inyo guys. See you in my next video guys. Salamat.